Hello mga ka-adventure, mga ka-FBS. Ngayon ay dadaan tayo sa shortcut dito sa Bagtas. Kung ayaw nyo nang bagtasin yung highway na yan papunta ng Punta Uno, meron tayong alternative para dyan. So ito, na kung maalala nyo, ito yung kalsada dati na one way. Ito lang yan eh. So ngayon ginawa na siyang double lane. Sinakop na yung kabila. Yan. Nabasa ko to dun sa dun sa isang forum ng Cavite na itong kalsada na ito ay gagawin nilang alternative route papuntang General Trias. Tapos tinignan ko na rin yung mapa, talagang meron na talagang ginagawa na rito. Meron nang ginagawa dito na kalsada. Kaso parang hindi pa siya tapos ng 90, hindi pa siya nauumpisahan ng simentuhan doon sa kabilang side. Pero dito sa entrada niya, na simentuhan naman na. Kaso doon sa dulo, hindi ko naman pwedeng pasukin to dahil hindi pa naman siya pinapapapasukan. And ipapasilip ko sa inyo tong bypass road ng ito. Ayan, may kalsada naman na pala. Ayan. So, yan, nakita nyo? So, papunta daw po yan ang General Trias. So, hindi ko lang alam kung saan ang lusot niya sa General Trias. Pero kung tinignan ko yan sa mapa, ang estimate kong lusutan niya doon sa may yung bagong doon i-commercial bang tawag doon, yung mga trabahuhan ng mga empleyado. So may nakita kasi akong tulay doon na kinonstruct, tulay lang, tapos wala pa siyang kalsada pero napatag na yung lupa. So lalagyan na lang ng simento. Kumbaga i-align na lang dito sa ginagawang project dito. Well, estimate ko lang yun kasi nung ginugel map ko yan, putol eh. Noon naman binasa ko sa forum is hindi pa naman nila dinidisclose kung saan yan. Basta ang sabi nila somewhere lang tayo sa General Trias dito sa Arnaldo sa Manggahan. Yung highway doon na papuntang Malabon, doon ang lusot niyan. So kung ikaw ay halimbawa papunta ka ng Tansa at nagmamadali ka, bawa dito ka galing sa Bagtas, nagmamadali ka pumunta ng General Trias, imbis na iikot ka pa sa 13, diyan ka na lang sa bypass, ang labas mo na is sa General Trias. Diyan sa may Manggahan highway na yan. Di ko alam kung pangalan ng highway na yan. So ngayon, ito namang shortcut na dinaanan natin ay papunta to ng Anaya uli. Laging Anaya. So Anaya yata ang pangalan nun. Hindi ko mabigkas ng maayos yun eh. So ito yung dinadaanan ng mga nagmumotor, especially lalo na yung mga ayaw ma-traffic dyan sa may Punta Uno. Kasi yung Punta Uno na yan, talamak yan sa traffic. So dito, biyay tayo. Medyo slow down lang kasi slow down. Kaliwa, kanan, wala. So diretsong kalsada ito hanggang dun sa may paliko dun sa dulo. Kaso nga lang, pagdating mo dun sa dulo, may konti pang rough road papasok ng Anaya Service Road. Opya. Ngayon ay masusubukan ko tong ADB ko kung gaano siya kabilis. So yan, pagdating nyo dito, rough road. Since naka ADB tayo, kayang-kaya niya yan. So mga small terrain. Plus nagpalit na ako ng malalaking nagpalit na ako ng mga stock pa din naman ng pinalit ko, pero malaki na kasi yung kanyang drain bolt at saka yung kanyang oil cap. Yung oil cap niya medyo malaki yung kasi nasira kasi yung oil cap ko eh.
So, ipapakita ko sa inyo yung picture. May picture ako niyan. So, nasira. So, sa mga nag-change oil na ADB 160, wag nyo pong i-impact rinse yung oil cap. Kasi masyado pong malambot yung oil cap. Pagka in-impact rinse, nababasag. So, first time lang po ako naka-experience ng ganyan na yung oil cap nababasag. Pagpunta ko, ayan na yung daanan. Oh. Ito yung service road na Anaya. So balik tayo doon sa balik tayo doon sa topic ko na ayan, Anyana pala siya. So balik tayo doon sa topic ko na yung drain cap ng yung oil cap ng ADB 160 doon sa may pinag-change oilan kung nasaan yung lakas ng hangin. Kung nasaan yung spring at saka yung salaan. May cap po kasi yun, may oil cap po yun na nakalagay. Ngayon, ang nangyayari po doon, kapag in-impact range mo siya ng pahigpit, umiikot yung mismong thread. Pag umiikot yung thread na sobrahan mo sa impact range, nababasag. So, mas maganda kung gumamit ka ng torque range. Kaso wala kasi akong torque range para sa ganun kagaan. O kaya ay tansyahin mo na lang ng kamay mo. Wag masyadong mahigpit kasi baka naman nang mabasag yung engine cover. Pagka yung engine cover ang nabasag, aray ko po. Baba ang makina kasi we-weldingin yun or magre-replace ka ng engine cover. So yun lang ang pinaka downside na ang ADB. Parang malambot masyado yung yung mga parts ng engine. Pero nakikita ko naman sa na ini-impact range. Pero sa akin nung in-impact range ko kasi ang nangyari, yun nga, umikot yung thread. Pag ikot ng thread, nabasag. At saka pala ang isasabihin ko pa pala sa inyo na kapag bumili kayo ng oil cap galing sa Honda, wala pong kasamang oil seal yun. So it's either ilipat nyo yung oil seal nyo dun sa luma papuntang bago, yung oil seal yung luma papuntang bago, or bumili kayo ng oil seal sa Honda rin. So hindi nila ako nasabihan, ang ginawa ko na lang ay nilipat ko yung lumang oil seal doon sa bagong oil cap. So yun, nagkaroon naman na ako ng kagabi na testing ko na naman to, working fine naman. Tapos yung drain bolt na nabibili sa Honda Quezon City sa Metro Cycle. So yung kasing natin, yung default natin na drain bolt is 12 ang size sa ring. Pero dun sa binili ko 17. Makapal siya masyado. So pero may kasama naman siyang o-ring. Ngayon nilagay ko siya, tinesting ko siya kagabi. Hindi naman sumabog yung yung drain bolt. So tingin ko kasi ang nangyari dito sa Honda ADB 160, parang minadali yata yung paggawa ng mga engine parts o kaya ang nipis pagka nag-stock ka, titingnan mo yung mga stock mo na oil cap, drain bolt, ang liliit niyan. Ngayon pag bumili ka sa mismong sa Metro Cycle ng Honda, meron silang Shopee page. So pag bumili ka, yun, ibibigay sa'yo ay 17 ang size, 17 inch ang size sa ring ng drain bolt. Tapos sa naman ay parang 17 din yata yung binili ko. Mas makapal siya ng konti kaysa dun sa stock. Pero galing pa rin ng Honda yon. So parang ang nangyayari kapag nasiraan ka ng seal, ng oil cap seal, bibili ka sa kanila ng ganong forma. Or sabi ng mekaniko sa akin, yung nakausap kong mekaniko nung gabi na bumili ako ng replacement, kung makakakita daw ako ng CNC metal, yun ang pinakamagandang replacement daw sa stock. Kasi makapal na aluminum yon. Tapos yung iba daw may magnet. So yun, pagka may magnet,
magagamit natin yung magnet na yon para i-filter yung mga bakal na nagkaskasan sa loob ng makina na hindi nakakuha ng ating strainer. So yun, nasabi ko lang kasi first time ko lang kasing maka-experience ng oil cap na nababasag since gumamit ako ng Sniper, ng Grabis, ano ba, Honda Click. Yung Honda Click hindi naman kasi sa akin yon, pero tingin ko matibay naman yung oil cap nun eh. Pero syempre, ang sabi nga sa akin ng mekaniko, sasakit daw talaga ng Honda yung, kailangan may maingay, sakit daw talaga ng Honda yung oil cap at saka drain bolt. Oil cap, drain bolt at saka engine cover. Pero yung engine cover medyo minimal lang naman yan, kaya hindi naman siya marami. So tingin ko mababasagan ka lang naman ng engine cover pagka nag heavy terrain ka, yung talagang lubak na lubak talaga, yung pang motocross talaga na kalsada ang dadaanan mo, may tendency mabasagan ka talaga ng engine cover. Pero kung mild na lubak at saka ano lang, yung mga gantong kalsada lang, kagaya ng mga dinadaanan namin, so wala kang poproblemahin sa mga gantong kalsada kasi wala naman masyadong batong tumatalsik dito dahil nga on road to eh. Eto, dala yung mga poproblemahin mo, itong mga bumps na ganito na usually kaya naman ni ADB yan. So yun, dito ko muna tatapusin yung aking video, ka-adventures. So nandito na po ako sa Robinson at may kausap po kasi ako dito ngayon. So, tinur guide ko lang kayo sa ano, pag yung shortcut ba pag gusto mong lumabas ng mabilisan dito sa Gentry Robinson. Bali, tinur guide ko lang kayo palabas lang ng Gentry. So mga ka-adventures, magandang araw, sa susunod na lang ulit. Thanks for watching.